Nanawagan ang Office of Civil Defense o OCD sa Department of Transportation o DOTR at iba pang kaugnay na ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng agarang investigasyon kaugnay sa umunoy biglaang pagtaas ng pamasahe at cargo rates ng mga biyahe patungong Eastern Visayas. Sa opisyal na liham na ipinadala kay DOTR Secretary Vince Dizon, sinabi ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na posibleng dulot ng mga bagong restriksyon sa San Juanico Bridge ang mga ulat ng pagtaas sa pamasahe at kargamento, partikular na sa mga rutang patungong Tacloban, Catarman at Ormoc City. Ayon kay Nepomuceno, kailangang agarang kumilos ang Civil Aeronautics Board o CAB at ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP upang tiyakin na hindi naaabuso ang publiko sa gitna ng krisis. Dagdag pa niya, kinakailangan ng legal na aksyon upang mapigilan o ma-regulate ang anumang hindi makatarungang pagtaas ng pamasahe. Frank, medyo nalilito din ako because I feel that the public should be given all the information pertaining to the condition of the bridge. Sino bang gumawa ng study na to? At bakit bigla-bigla na lang binigyan kami ng 48 hours para isara itong tulay na to? Dahil dyan ay maraming spekulasyon tuloy na there is something going on that hindi ka nais-nais, like corruption. I feel it is the duty of the national government to inform the public and tell them exactly who made the study, what the study says exactly, anong extent ng damage, at gaano katagal nila gagawin talaga itong tulay na to. Kasi mahirap yung pabigla-bigla. This is not the first time. About 20 years ago, that bridge was repaired and ample time was given to the public, almost 6 months preparation. Kaya nawala ho yung walang speculation ng araw na yon. Hindi ko naman sinasabi na dapat itigil muna yung paggawa ng RORO or alternative ways of crossing the San Juanico Strait. Tuloy pa rin yun. It is an emergency. It's needed badly. But I feel experts should be called in, if they were not called in earlier, to look into that bridge and to see magkano ba talaga at gaano katagal nila gagawin yan. At kung may sira ba talaga. Kasi napaka-importante yan dahil ang lumalabas unang estimate ay pumapalo ng 800 million. Ngayon, pumapalo daw ng 7 billion. Malaking amount yun. That is a very big amount. And even if you spend 7 billion, a feasibility study, a project study, a careful analysis should have been made. At ito, wag sana gamitin na rason para gumawa ng isa pang tulay. Kasi kailangan talaga natin ng isa pang tulay. This is the main artery from Mindanao to Luzon and vice versa. And you need definitely at least 2 bridges here in order to make it sustainable, at the same time some sort of economic security naman para sa may iba-ibang regions. Kaya ako yung nananawagan, dapat i-clarify ng mabuti itong issue na to. Dahil ako po, nung congressman ako, naalala ko that bridge was repaired, but a study was shown. It was done by a Japanese company. I think it was Sumitomo during that time. And I think we need experts really to look into this. I think if we do that, mapapabilis, baka mapamura pa yung pag-ayos nitong tulay. Nababalitaan natin na si Senator Amy pala, bakit ayaw? Si Senator Amy pala ay tinutulak. Hindi tinutulak na yung ayaw ni Pangulong Duterte na tulak ha. Hindi yung tulak na yun. Tinutulak para maging Senate President. Oh, di ba? Kung magkakaganon ay for the first time ang executive Marcos, ang legislature, ang House ay pinsan ni Marcos, ang Senate, ang leader, kapatid ni Marcos. Puro Marcos na naman. Pero alam naman natin na ang mangyayari dito kung ito ay matutupad ay magkakabanggaan si Amy at saka si
Speaker Romualdez. Oo. Sapagkat, syempre, kung ikaw ang Senate President, kontrolado mo yung mga proceedings sa Senate to a greater or lesser extent. At, syempre, naroon sa ngayon, yung question ng impeachment. Di ba? Mainit na tinatalakay, di ba? Kung napanood mo yung debate. Yes. Between si Coco Pimentel at si Senate President Cheese Escudero, kung saan tinutulak ni Coco Pimentel yung impeachment. Ayon namang schedule agad ni Cheese at bilisan inaargumento daw, rin. sabi ni Senator Coco. Siyempre, bilisan yung asawa niya si Katrina Oo, special sa pwesto. envoy. Nakalagay na. Special envoy. Opo. Special trade envoy to the United Arab Emirates. Wow. Diplomatic position. Di ba? Maganda yun, yung babae na yun. Oo, yun. Kaya bumaliktad ang Coco. Oo, di ba? Natalakay na natin yan. May rason. Oo, lalong-lalo na ngayon, wala siyang gagawin ng 3 taon. Natalo siya Kasi olats siya sa ano. Olats. Sa Marikina. Oo, so, yun nga, sinasabi naman ni Senator Tolentino, na hindi na pwedeng itawid sa 20th Congress. Maganda rin yung mga argumento na ibinigay niya. Sabi nga lang ng mga botante, bakit ngayong ka lang? Bakit? Kakampi ka rin naman pala kay Duterte. Sara. Late pa, tapos na yung eleksyon. Ang nangyari, sa kangkungan pinulot. Pati siya nawala, no? Oo. Sayang. Yun rin pala yung stand niya. Bakit hindi pa niya sinasabi noon? Diba? Kasi ang dami talagang nagalit sa mga bumaliktad. Totoo. Katulad ni Governor Gwen. Noong Pangulo si Duterte. Ginang Arroyo. Arroyo siya. Kay Duterte. Pagkatapos, pag wala na sa poder, iniiwanan na niya. Ayaw ng mga tao doon Mga loyal yung mga Bisaya Bisaya. Sila nga ang unang-unang lumaban sa mga banyaga, di ba? Si Lapu-Lapu. Di ba? Hindi, di ba? Talagang very proud race yan. Kaya ayaw nila ng ganon, yung pabali-baliktado. Hindi, hunyango din, di ba? Hunyango, paiba-iba yung kulay. Yes, ayaw nila ng ganon. Yun ang nangyari. So, yun din ang nangyari kay Senator Tolentino, di ba? Ang dami. Ang daming mga bumaliktad na pinarusahan. Pinarusahan, Sayang. Eto, may 4 daw na senador na kumakausap sa kanya na siya ay mag-Senate President. Kayo, sa palagay niyo, attorney, anong tingin niyo? Wag po, bahala ang Senado. Kung baga sa kwan bahay nila yun, ba't pakikialaman natin? Pero may isa pang contender. Actually, magiging 3-way fight. Kung sakasakali. Kasi gusto rin ng dating Senate President na makuha ang kanyang dating trono. Si Vic Soto. Hindi si Vic. Si Vic Soto tuloy. Si Tito Soto. Tito Soto. Tito Soto. Naiisip ko tuloy yung kay Pepsi Paloma. Pinagtanggol ko si Vic Soto ron, ha? Opo. Pinagtanggol ko siya. So, magiging 3-way fight. Si Cheese Escudero, syempre, gusto niyang siya pa rin ang Senate President. Opo. Baka hatakin ni Heart Evangelista yung kanyang hikaw pagka natanggal siya, di ba? Baka tanggalin din yung hikaw niya. Gusto ni Amy siya. Kasi para ma-counterbalance yung pinsan niya. And then, gusto ni Tito Soto siya kasi dati na siyang Senate President. At in fairness, maayos naman ang pamamalakan kapag siya ay Senate President. Kumbaga, nasa gitna lamang siya lagi. So, yun ang mangyayari. So, away, magpipinsan na naman ito. Speaking of away, magpipinsan, di ba? Biglang lumabas. Si Mayor Alfred Romualdez na pinsan din. Asawa ng friend ko yan, si Kring Kring Gonzales. Ganun ba? Yes. Hindi ko alam kung kung kapatid ba niya, kapatid yata niya yung asawa ni Michelle Dairit. Yun lang hindi. Yung
kapatid ng kaibigan ko, very close sa akin, na si Opo. Christine Dairit. Alam ko, Romualdez ang asawa nun eh. Anyway, ang alam ko, si Alfred ay mayor ng Tacloban, na nakakapanalo lang, ano? Opo. At ang kanya namang tinutulig sa ngayon, kasi yun daw San Juanico Bridge. Di ba, naglabas na siya ng pahayag? Yes. Bakit daw biglang naisipan naman from out of the blue na ayusin yung San Juanico Bridge at pagkalaki-laki pa daw ng budget. Hindi daw niya maintindihan, ang original estimate daw ay 800 million, naging 5 million ba? 5 billion! Wow. Ano ba yon? Tignan nga natin kung 800 million, naging 7 billion. Baka lalagyan ng mas maganda. Oo nga, pero additional. Sabi nga niya, wala naman daw problema. Pero sabi niya, paki-explika. Ayun. Bakit? Kasi sino daw nagsagawa ng pag-aaral na dapat sarhan sa malalaking mga sasakyan ang San Juanico Bridge? Yun. Kasi parang ang kanya lang naman kulang ng paliwanag eh. Opo. Bakit nananahimik yung bridge doon? Di ba? Ginagamit naman. Bigla na lamang, whoops! Sira yung bridge. Pagawa natin. In-estimate 800 million. Di pagagawa, no? Pagkatapos kamala-mala, uy, hindi na pala 800 million, mali pala kami. Siyempre, pag nagkamali ka ng estimate, siyempre, kung 800 million, tumaas man ng konti, di ba? 900 million, hindi pala 800 million, 900 million, 1 5 billion. billion pala. 7! 7 na? 7 billion! Wow. Biglang, uy, nagkamali kami ng estimate. Mali yung kalkulasyon namin, hindi pala 800 million. Magkano pala? 7 billion. Grabe. Ang laki namang pagkakamali noon. Hindi ba marunong anong pinangkwenta? Hindi, mahal kasi materialis ngayon, sir. Kahit na pag nag-estimate ka, contractor ka, maaaring magkamali ka. Konti lang. Kahit paano mahal ng anong ginamit mo? Di estimate puwet yun. Kung ang logarithm estimate yun, sir. 100 million, 7 billion pala. Logarithm yung ginamit. Ano mo namang kontratista? Di, paano kang kumikita? Estimate ka 800 million, 7 billion pala. Anong klaseng contractor ka? Anong klaseng consultant ka? Anong klaseng expert ka kung ang estimate mo 800 million, 7 billion pala? Baka sinakyan yung EDSA, hindi kaya? Sabay sila sabay isasara sana Yun ang sinasabi natin, supposedly, diba? Parang yes. ginagamit na last 2 minutes ng administrasyon na para kumita. Di ba yun nga ang parang implication ng sinasabi ni Mayor Romualdez? Napansin ko lang. Hindi, talagang sabay Bago, hindi lang napakalaki, sasarhan mo pa yung bridge. Kaya nag-state of emergency ang Tacloban City. Can you imagine? Bakit? Wala nang pumapasok na pagkain, walang pumapasok na gasolina, walang pumapasok na mga supplies. Anong klase yun? Basta mo lang sasarhan. Di ba? Bago sasabihin, hindi, iroro nyo na lang. Mas mahirap mo, mas matagal, mas mahal ang roro. Correct. Kasi, common sense naman yung bridge, tuloy-tuloy ka gano'n. Yung roro, sasakay mo, aayusin mo, nakalutang yun, di ba? Pag medyo maalon, mabagal. Pag medyo maalon, hindi mo pwedeng iroro. Mahirap Hindi substitute yung roro. Tama po. Di ba? Bago pagkalaki-laki pa. So, mismong mga kamag-anak, hindi na masikmura. Yung sa tingin nila ay ginagamit na pangkorap nitong pamahalang ito. Hindi na sila masikmura. Si Aimee, di na sila masikmura. Si Alfred Romualdez, matino ito. Kilala ko ito personally, actually. Dahil nga, doon sa kapatid ni Christine Dairit. Maayos na tao. Di ba? So yun ang istorya dyan. Sila na mismo. Hindi na magkasundo, hindi na nasisikmura yung ginagawang kapwitan ng kasalukuyang administrasyon.